bukas yung ating mga hito. As usual, nanginginain sa ilalim ng ating brooder. Ayan. Dami nila, di ba? Ayan. Ayan mga kabokals, ito po yung ating yung mga puti po nakikita nyo. Ito mga puti. Ano yan? Cross, White Leghorn, Rhode Island. Ito po yung mga decal brown natin balikin na. Ngayon, ito po mga cross, White Leghorn Rhode Island natin, yung mga puti mga kabokals. Ito mga babae, yung mga babae, binibenta ko po, baka po may gusto. Ito po kung backyard po, o yung pasirili nyo lang gamit na egg production, meron lang kayong isang pirasong battery cage na ganyan. O, yung battery cage po na ganyan, nabibili po yan sa Poultry Supply. Yan, ang bili ko po yan dito, 830. Yung isang ano na po yan, isang cage. Pero ano, hindi ko po sigurado sa ibang area. So kung may ganyan po kayo mga kabokals, oh, tapos may ilang piraso kayong, ito pag napalaki nyo itong mga ganito nyo, ayan oh, layer po. Mipiyak pa. Meron na po kayong source ng egg every morning, oh. So binibenta ko po mga kabokals, tapos ako interesado, yung mga babae po. Kung gusto nyo rin po na lalaki, ayan po, pwede rin po yung lalaki. Magtitira lang ako ng dalawa dyan. Pero the rest, yung tatlong lalaki, ay ibebenta ko na rin po yan. Yan. 300 po isa mga kabokals. Yan o, baka gusto nyo po. 300 po isa. Ito po ay 2 months old. Mahigit. Yan, 2 months old po mahigit yan. 300 lang po mga kabokals. Ayan. White Leghorn, Rhode Island. Yan, kung gusto nyo rin po ng decal brown, ito ibebenta ko na rin po. Lahatan na po yan, kung gusto nyo lahatan. 300 po diretsuhan, lahatan. Kasama po ito mga decal brown na ito. Ayan. Mga 2 months old po yan. Ito mga babae ito. Mga babae. Ayan, babae ito. Babae. Ito babae. Babae. Ito lalaki ito. Decal brown din po ito, balikin na. Ayan. Sino po may gusto, 300 lang po isa. PM lang po kayo sa Kabokals Farmer Facebook page. Pwede po lahatan. Message lang po kayo. Ayan o. Gagana po kumain yung mga yan. May kasama yan dito. Ito. Kaya lang kasi may nagtutukaan kasi. Kaya may mga tama po sa buntot ba. Ayan o. Kaya hiniwalay ko. Pero mga goods po yan. Kung gusto nyo rin pong kunin to, i-discount price ko na lang. Pwede naman po. Mga babae po lahat yan. Yung tatlo na yan. May mga tama lang po sa buntot. Kaya hiniwalay ko. Kasi tinutuka sila. Pero magkakasama po yan. Magkaka-edad po yan. Yan ha. PM lang po mga kabokals. So kung gusto nyo pong mag-start ng sarili nyong source ng egg every morning. Bili lang po kayo ng battery case na ganyan. Yan o. Meron na po kayong meron na po kayong source ng egg every morning. Yan. 2 months old po sila ngayon mahigit. Sa 7-8 months po mangingitlog na yan. Yan na, PM lang po. Ating mga hito. Yan. Ito naman mga kabokals, baka maibigan nyo rin. Rhode Island Rooster. Ayan. Ito yung ating mga breeders dati. Ayan, inaalis na nga po natin. Yan, 800 po isa mga kabokals, Rhode Island Rooster. Malaki yan. Malaki yan mga kabokals, oh. Kita nyo ba? Laki, di ba? See my hand. Malaki yan mga kabokals. Mga nasa more or less 3 kilos po yung isa. Ito rin, Rhode Island din po ito. Yan. Yung mga kabokals ha. Ito yung galing siya kalaki. Dito, dali. Kaya ka na rito. Ito, dali.
Yan, 800 po isa mga kabokals. 1.5 po yung dalawa kung gusto nyo kunin yung dalawa. Yan. Rhode Island Rooster. PM lang po kung sa mga interesado. Ayan, ito naman po yung ating mga mga kabokals. 2 weeks old na cross Rhode Island White Leghorn. Tapos may ilang piraso din po tayo dyan na Deca Brown Balikina. Parang 3 piraso yata. Ayan sila. So nakita nyo flooring natin, yung screen na tinanggal ko ni sa pin nila. Ayan, more than 2 weeks na ito mga kabokals. Binibenta na rin po natin 120 ang isa. Ayan, 120. Sa tingin ko marami pong babae dito. Marami naman po lumalabas na babae, basta yung cross White Leghorn Rhode Island. Napansin ko, marami po lumalabas na babae. Doon po tayo sa Deca Brown, maraming lalaki lumalabas, konti lang yung babae. Ewan ko lang sa susunod na breeding. So yan, binibenta ko na nga po muna lahat mga kabokals. Para po masustain yung feeds, kasi medyo mabigat po yung labanan natin sa feeds ngayon. Lalo na't meron tayong mga pinafattening na ito po yung ating mga pinafattening kasi na di ba, na pamalit natin na mga inahin. Medyo mabigat din po yung labanan mga kabokals. Lakas kumain pero ang gaganda naman ng katawan nila. Ayan si Mayora ang ganda na ng katawan nila. At kaya lang malakas talaga sa feeds. 1.8 po ang isang sako ng feeds So yun. Tapos meron pa tayong Tyson na malakas din kumain. Ayan. Tyson. Hindi pa ako nakapaglilinis ng kulungan. Ayan, ubos yung pagkain niya. Ayan. Ito po si Tyson mga kabokals. Ayan Isa rin malakas kumain. Kaya medyo magastos po ang operation natin ngayon. Ayan. Hindi nga wala po ibang sideline natin. Yung ating pag-ahente ng lote, wala hindi tayo makabenta ngayon. So yun, kaya mag-alis muna tayo lahat ng mga manok na bago. Shoutout po kala Sir Georges, Sir Roland Paidol, kay Sir JJ. Ayan. Ato siguro mga na lang sir, ma'am, inaano ko dito mga 1 week na lang, pwede na i-release to. 1 week na lang, malalakas na kumain at mga bibilog na. Yan, 2 babae kay Ma'am Georges, 2 lalaki kay Sir JJ, 3 babae kay Sir Roland Paidol. Ayan. And may matitira pa tayong 3 lalaki. Yun papatining na lang natin yun para sa sa lechunan na lang siya. Sama ang boses ko mga kabokals. Masama ang boses. Ito. Wala na nga wala na tayong feeds. Ayan, ito yung feeds nila mga kabokals yung ating mga yobabs. Ito ang pinakamalaking gastos ko ngayon, ito mga baboy. Kasi nga hindi pa tayo nag-alternative feeding ng ganitong edad. Dahil nga gagawin natin breeders, gusto natin makuha natin yung laki talaga, yung maximum na laki talaga nila. Tsaka gusto natin mapaganda talaga. Iba kasi pagka may feeds mga kabokals, may growth hormones kasi ang feeds. So ako nag-alternative feeding ako pagka malaki na. Let's say 6 months, ganyan. Yung malapit na silang maging breeder at saka nakuha na nila yung maximum na laki nila. So, pero sa ngayon, pure feeds ako. And then hahaluan natin pwede na mahaluan ng alternative yun na Mother de Agua. Kaya lang yung ratio po ng commercial feeds dapat po hindi bababa. Hindi dapat bababa yung ratio. Kumbaga magdadagdag tayo ng greens pang pang additional na lang po yun, pero yung ratio dapat na makuha nila sa isang araw na commercial feeds dapat nandoon.
Sa breeding po sa breeder po na ganito. Sa fattening po, ganun din halos kasi syempre nahabol mo yung timbang ng baboy. So, feeds din talaga. Kasi, mentras tumagal ka sa pagkuha ng let's say 80 kilos or sa lechonin kasi 20 kilos up, yun na po yung marketable pa lechonin eh. So, mentras matagal lang ka makuha yun, medyo rin, bumababa din, lumalaki din yung costing mo dun. Ayan, kaya may feeds pa rin talaga, hindi po pwedeng mawala yung feeds. Pero at the same time, pwede nating sabayan ng alternative feeding. Katulad ng Madre de Agua, mga asola, ganyan. Ngayon, sa breeders, eto po, dito man po tayo babawi. Gawa ng mga breeders na po sila, mini-maintain na lang natin yan. Eto po, zero feeds na po yan. Sila Basha, si Canor, zero feeds na po yan. Nakadarak lang po yan. Madre de Agua sa molasses. Yan sila Canor, yung ating mga breeder. So wala na pong feeds yan. Akala niya himasing ko siya, Omega. Akala mo himasing kita? Yeah, so sila po yung naka 100% alternative feeding yung mga breeders natin. Pero sa mga excuse me, sa mga patterners na ganito, feeds talaga. Ang sakin ko, masama ang pakiramdam ko talaga mga kabukal. So yun, balik tayo rito. Ayan mga kabukal, sa PM lang po kayo. Ayan, medyo tanggalin natin, medyo mainit ngayon, hinihingal. Lumilipad kasi, kaya tinatakpan ko. Pero ano naman yan, screen naman ang ilalim nila. Kasi ayoko munang ipakawalan dito gawa ng pag umuulan, nalalamigan naman sila. Kaya maganda, ganyan pa rin sila. Pero naka-screen na yung flooring nila. Para at least protektado pa rin sila. Again, more than 2 weeks mga kabukas, 120 po ang isa. White Leghorn, Rhode Island. Yan, and again, ito po yung ating mga more than 2 months na. Ayan mga kabukal. So, ito, Decal Brown po ito. Balik ina. Ito, babae babae yan, Decal Brown. Babae ba, lalaki? Yun, yung tatlong yan, sigurado yung babae. Pero the rest na puti, yung the rest sa mga puti, mga yan, mga White Leghorn, Rhode Island. Yan, 300 po isa. Yan, baka may mamahalan po, pasensya na po, maawa din naman po kayo sa mga nag-aalaga. Alam niyo po ba na ang pre-starter na pinakain natin doon sa sisiw, pre-starter, ito, naka-pre-starter ito, mga kabukal sila. Alam nyo ba na 42 pesos per kilo? 42 pesos per kilo ang pre-starter niyan. Yan, yung kinakain nila yan. 42 pesos ang isang kilo niyan. Ay, 44. 44 pesos ang isang kilo niya, mga kabukals. Tapos, ito, naka-starter na lang ito. Kasi malalaki na. Starter. Ito ang 42 pesos per kilo. 42 pesos per kilo. Kumakain po na mahigit isang kilo isang araw yan, mga kabukal. So, di ba? Imagine na lang yung gasto. Kaya kasi nung araw nasanay tayo, napakamura ng mga manok, di ba? Pero ngayon kasi dapat maintindihan din po ng ating mga mamimili, mga clients na bumibili po ng mga sisiw, mga manok. Yung taas din naman po ng costing sa pagpapalaki. Sa pagkain pa lang, may vitamins pa yan. So yan, kaya 300 po ang isa. More than 2 months naman po yan, matitibay na yan. Matitibay na po yan, mga kabukals. Yan, and then ito nga, yung mga may mga sugat natin. Pero kung gusto nyo po, ayun nga, ibibigay ko ng discounted price. Pero goods naman po yan, buntot lang naman po mga tama niyan. Kaya hiniwalay ko sila para hindi na po ma-injure pa kasi hindi tinitigilan ng pagtuka. Yan. So yung ating separate vlog ko na lang mga kabukas yung ginagawa natin sa ating aquaponics. Yung pakwan nga na nilalagyan natin ng net. Mamaya hindi ako makapagtrabaho ngayon, mainit. At masama aking pakiramdam. Pero isi-separate vlog ko na lang yan. Mamaya ako itutuloy kasi yan pag medyo hindi na mainit.
Wag lang uulan kasi hindi ako sasabay sa ulan at masama ang pakiramdam ko. Yan. So ito naman po, ito hindi ako mag-aalis dito kasi sampling ko ito eh. Gusto ko makita ang itlog nito mga ito. Para doon tayo magbabase kung ano ba itutuloy natin, kung yung cross, yung three-way cross ba na Rhode Island White Leghorn cross sa decal brown hen, or yung balik ina balik ina na yung anak po na ibinalik po natin sa mga decal brown. So yan, lahat po yan mga ano na yan, babae na, paiitlogin ko po yan. Titignan ko yung itlog, titignan ko yung kung gaano sila kadami umitlog, yung brown, pagka-brown ng itlog nila. Doon po tayo magbabase kung alin po yung ima-mass produce natin. Yan, kaya naka-standby po. Naka-standby po yung ito yung mga layers natin. Yan, hindi ko ma-egg booster kasi nga wala tayong budget na da-divert ang budget sa mga baboy. Kaya hindi pa puputok yung kanilang pang itlog, pero may pa ilan tayo nakakuha ng mga itlog. Ayan. Tama-tama may bagyo na parating, super typhoon daw. Wag naman po sanang manalasa ng gusto sa ating bansa. Pero yun, sasamantalahin po natin yung magbabawas ako ng tubig. Tatanggal tayo ng tubig. Siguro kunyari bukas ang dating, ngayon magbabawas na tayo para pag buhos ng ulan, mare-replenish po niya yung tubig ng ating aquaponics pan. And ito yung ating mga, ayan po yung rooster na ginamit natin sa balik ina. Ayan po yung mga rooster na ginamit natin. And ito yung dalawa. Sinama ko naman muna dito kasi ano, para madali yung handling. Hindi sila magkasya sa battery cage eh. Ayan. So naka-standby mga kabukas kasi nga tinitingnan ko muna. Pero ano, pag nag-breed kasi ako nito, gusto ko isang salangan, marami kaagad para makapag-produce tayo ng mga pamalit na decal brown. Tama-tama may frigidaire na tayo. Frigidaire. May ref na. Kasi dati wala pa akong ref, hindi ko pa nakukuha. So hindi ako makapag-imbak ng itlog na matagal. So ngayon may ref na, chiller na natin. Medyo makapag-iipon tayo ng marami-rami bago natin isalang sa, ay, kita nyo ba mga kabukal? Droppings yun. Pinagkakaguluhan ng hito. Ganyan po yung magtrabaho yung ating mga hito. So sila po yung, hindi na natin pinapakain yung ating mga hito. Ang kinakain nila, yung mga droppings na. Ayan o. Yung mga droppings na po ng ating mga manok ang kanila kinakain. Para in that way, mapiprevent din pong mag-accumulate yung tae sa ilalim. Ayan. Pero yun nga, regular pa rin po tayo magpapalit ng tubig. Tama-tama ngayon, rainy season. Medyo madali. And then may contingency plan ako regarding sa poso natin na mahina. Anyway, lumakas naman na ngayon. Medyo mas lumakas na siya. Bibili nga ako ng malaking drum na yung pang yung 6 ano ba yun, yung 6 na drum ang capacity, yung square. Yan. So yun po, para makapagpapalit po tayo ng tubig kahit tag-init na. So yun, importante pa rin po yung magpapalit kasi nga ganito po yung ating sistema. Yan. Pero yun nga, andyan po yung hito, andyan po yung ating aquaponics na nagtutulungan po para ma-maintain natin yung ammonia na hindi mag-shoot up. Ayan. And yung pagpapalit ng tubig kasama po yun. So, ayan. Ano ba ba? So, yan mga kabukas, PM lang po ah. Ayan, mga decision po na kailangan natin gawin para po makapagpatuloy po tayo sa operation. Kailangan po natin i-sacrifice muna yung mga plano natin magpalit ng mga layers. Pero yun nga, pagka nagsalang tayo sa incubator, isang biglaan para marami kaagad yung kapalit. Marami kaagad yung mga sisiyo na ma-produce natin. Pero for now, benta muna lahat ng mga na-produce natin. Ayan mga kabukas, hanggang dito na lang at masama talagang pakiramdam ko. Maraming salamat sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay.